Si Villanueva before, nakahuli ng Dutang Jimenez, anak na Remulla, nakaulaya, tinanggal si Villanueva, pinalaya si anak na Remulla. Paano magkakaroon ng magandang laban? Hindi talaga magiging bloody. Mga kababayan, hindi magiging bloody kung ang mga hinuhuli ay mga kasabwat nila. Siyempre, hindi nila babangbangin yan. Paano magsasalita ng operational details? Wala nang operational plan. Wala naman nangyaring operational. Kaya hindi siya talaga makapagsalita. Kasi it's either, kung titignan natin yung angulo na randomly, kumbaga... Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Paano mapuputukan kung ito ay stage o orchestrated? So definitely, hindi talaga magiging katulad yan kay Duterte. Kasi ang kay Duterte, okay, nung panahon niya, yung mga taga-PIDEA, in fairness sa kanila, ay maayos ang kanilang trabaho. Look at the previous PIDEA Director Wilkins Villanueva. Ayan. Ang dami nag-message dyan, mga comment, magaling daw si Wilkins. Talaga namang magaling si Wilkins dahil nahuli niya yung sa anak ni Remulla, yung Kush. Remember that? Pagpasok pa lang ni Kuting, yung anak ni Remulla, umorder dito sa San Diego, di ba? Nahuli. Sa pamumuno ni Wilkins Villanueva. Ano nangyari? Imbis na ay awardan o rewardan, whatever, kung ano man, promotion o plaque o whatever, ang pwedeng ibigay sa isang PIDEA chief, niligwak siya. Tinanggal si Wilkins Villanueva, remember that? At pinalitan nitong ni Moro, si Moro, di ba? Si Gago, si Lasso o Lason na nang aapi dyan, nang didibdib. Lahat na nakasamaan na dyan, nagsisinungaling lahat ng hinayupak na yan. See that? Si Villanueva before, nakahuli ng Dutang Jimenez, anak na Remulla, nakaulaya, tinanggal si Villanueva, pinalaya si anak na Remulla. Paano magkakaroon ng magandang laban? Kung yung mga nahuhuli ng anak na Remulla at si Sayarot, ayan, nahuli yan, parang kita uli natin si Sayarot. Okay. Yung ginayupak na yan na nahuli, na kaibigan nila Kuting, ay pinalaya. Diba? Hindi talaga magiging... Mga kababayan, hindi magiging bloody kung ang mga hinuhuli ay mga kasabwat nila. Siyempre, hindi nila babangbangin yan. Gago ba kayo? Huy, bangag! Hindi ka makakalusot dito. Tapos ito pa. Ito, maluloka kayo. Maluloka kayo, mga kababayan. Okay. Kanina, maiksi lang yun eh. Okay, ito. Okay. Di ba ipinresent yung police? Paano lang natin? May sinend sa akin nakakatawa. Edited na to, pero sige lang. Okay, yung nilagyan ng mga katakatawa, nakakatawa ito. Alright, parinig natin to. Sana ba yun? Ito. Gorgor Queens. Okay, ito. Asking questions, sasabihin, Ito yun, no? He cannot talk about operational details. Kaya pag kami sasabat at sasabihin. Okay. Di ba nakita niyan? Wag na natin yan. Kasi may transcript ako niyan. Okay? Basahin natin yung transcript. Okay? Sabi ni Kuting dyan, also, before you start asking questions, I'll warn you, he cannot talk about operational details. Saan ka nakakakita ng presidenteng bangag? Bangag talaga, di ba? Nang sinasabihan ng mga reporter, winawarningan, inaalarmahan, na kapag kayo, okay, before kayo magtanong, winawarningan ko kayo na hindi siya pwedeng magsalita tungkol sa operational details. Paano magsasalita ng operational details? Wala nang operational plan. Wala naman nangyaring operational. Kaya hindi siya talaga makapagsalita. Kasi it's either, kung titignan natin yung angulo na randomly, kumbaga accidentally lang na nahuli, na dumaan doon. But again, hindi natin ibabay ang ganyang klaseng paniniwala dahil wala pong bangag na may bitbit o may karga na 13 billion na isang tao lang ang magdadrive.
at well-connected pa sa mga politicians at mga artista. Okay. So ngayon sabi ni Kuting, ito pa, kaya pag bigla kami na mag-intervene, sabi niya na masumagot, sasabihin namin na huwag siyang sasagot because it's still ongoing. Mga kabayan, may bumulong pa dyan na police sa kay dun sa speaker. Okay, Luna yata pangalan. Number 1, ano ang pinapahiwatig ni Marcos Jr. kung bakit niya pinangungunahan ang reporter, may disclaimer ang gago, to conceal. Kumbaga, i-cover up na, kino-cover up nila yung mga pwedeng sabihin ng mga ng pulis na yon kung ano yung na pwedeng matawag dito, malaman, okay? Ma-incriminate, okay, na ito ay made up o stage or mga kababayan, pulis yan. Hindi nasabi mo, anak, huwag mong sasabihin yun kasi bad yun, ha? Gaganon ka. Ano ka? Buha ka ng genimis. Ngayon, pulis yan. Nag-training yan. Alam niya kung ano ang sasagot niya, ano lang ang limitasyon na hindi makakaapekto sa, kung ito ay kunyari totoong grade, kung hindi ma-undermine, okay? Hindi ma-jeopardize yung istorya ng operation plan. Alam niyang pulis yan, hindi mo pwedeng sabihan na, magi-intervene kami kasi baka mali yung sagot niya. Nagpulis pa yan. Nag-aral pa yan, apat na taon yan. Kasama yan sa training nila. Kahit hindi ako, tama ba? May pulis ba dito? Kasama yan sa training nila kung hanggang saan lang sila, kung ano yung mga classified na hindi pwedeng ilabas sa media at kung ano lang yung pwede. Bakit sasabihin ni Marcos Jr. putang inang to? Cover up. Di ba? Bangag talaga. Diyos ko po, tanggalin yun. Okay, sabi niya gago ng hinayupak. But sabi niya, kaya pag bigla kami, sabihin namin huwag siyang sasagot because it's still ongoing. But he can't tell you what happened. Tapos sabi naman, ano nangyari? Nakita niyo yung reaction ng police? My God, sir, you're young. Please stand up for what is right. Na alam mo, kitang-kita mo yung itsura niya, na hindi na siya, ayaw niya na magsalita. Kasi sinabihan na siya eh. Diba? Hindi niya na alam kung gagawin niya, kasi ito pa, punta tayo dito. Ang tanong sa kanya, ano nangyari? Ano nangyari? Okay? So, nung una, di ba ayaw mo siya magsalita? Ang sabi ni Kuting doon, mga kababayan, tandaan niyo to. Kasi kaming mga pulis, sinama niya pa yung sarili niya, kaming mga pulis, mga sundalo, hindi kami na-train. Hindi kami sanay sa public speaking, parang ganun, o sa interview, o sa press conference. Hindi kami na-train. Bangag ka! Kasi, hindi natin-train, kahit kailan, hindi kailangan ng training ang isang tao na nagsasabi ng katotohanan. Pero kung kasinungalingan ang sasabihin mo, kailangan mo ng training. Meaning, kailangan mo ng script, kailangan mo magkabisado na ganito sasabihin natin. Kunyari, ganito chuchu, ito si driver, nahuli nyo, Ipa-practice mo yung kasinungalingan. Ang kasinungalingan, kailangan mag-training. Pero ang katotohanan, kahit lasingin ka, kahit siguro bangag ka pa, alam mo kung anong sasabihin mo. Kasi yun yung katotohanan. Yun yung nakaregister sa'yo. Facts are facts. And you don't need fucking training. Yan yung pinagluloko yung taong bayan. Gago ka, bangag ka, magpa-drug test ka na gago ka. Tandaan mo yan, Facts are facts. Hindi kailangan ng sino man ng training para magsabi o humarap sa media. Dahil ang katotohanan, hindi mo kailangan mag-aralin. Hindi mo kailangan mag-script kasi katotohanan. See? Yung police nakita niyo parang namutla-mutla na hindi alam. May psychologist ba dito? At least ako may Psych 101. Okay? Kahit pa paano, marunong tayo mag-psych ng tao. Kayo, baka may 102 pa yata. I forgot. Anyway, nakita niyo? Hindi na sabi, alam mo, natatawa na naggagago tayo. Huy, Lasso, Kuting, pagbuhulin ko kayo, itong magic wand, sana umipit na ito mamayang gabi. Ano na kayo? Majomba na kayo, mga ginayupa kayo. O sabi ba,